Ano ba ngayon? It's Thursday. Thursday, mag 7 na ng ano, February 27. Hindi na natin ano yung day. Yung pupunta kami ng person mo sasali sa Bible study. So, let's go guys. Medyo gabi na dito. Madilim na. So, magchichinilas lang kami. Feeling namin na hindi Feeling summer. Feeling summer. Muntik pa akong matumba. So, yun guys. Palabas na kami. Pabukas ang pinto, madam. Para naman ayan. Chichinilas na. Sa tayo. Sikip kami ni Besa ano. Sa pintuan ah. Kasi, ang laki niya. O hindi kami kasya. So ayan na. Punin sa sasakyan. Gabi na. Gabi na nga dito. Nakita nyo. Gabi na nga. Pupunta tayo doon. Ayan guys. Night na. So, bibiyahin muna tayo. Ayan, dali natin yung ating top drinks. Lakad ni Mrs. papunta doon. Medyo malay yung pinarkingan namin konti para sure. May pusa pa nga dito. Pusa. Lalakad. Maning, how are you? Pasok na tayo doon. Hey guys. Hi vlog. Hey vlog. We're not vlogging today. Hey mga kids. Hello. Hello. Hello po. Good evening. Condolence, Brad. Thank you. Thank you. Thank you. Nanay. Nandito na kami guys. So meron eh. Opo. Sige, patayo po kayo. Amen po, yan. Salamat. Pagkasalamat ko sa panong Diyos na nakasurvive ang na-slip up ko sa anak ko sa Calgary. Eh, nakaturo na siya. Na-slip up. Ay, nadulas po. Buti niya nakaturo na siya. Hindi siya makapaglaban. Tapos, yun ang trabaho niya na tagal na naasam-asam. Tapos, hindi nabigay sa kanya ang tamang trabaho sana, pero nakapag-survive naman. Natawag siya sa trabaho na yun. Yun lang po. Share ko sa Panginoon. Salamat ko sa Lord. Kaya po, ingat-ingat daw po sa ano, dahil na po yung black eye. Sila pa po, isa po po. Bago po tayo po. Ikaw? Pasalamat po ako kay Lord kasi eto lang ang inalalayan niya pa rin ako. Na ito lang ang nasaktan sa akin. May malaking itim na parang basurahan doon na pasuyata na malaki yun hindi tumama ang ulo ko doon o yung sa pinakagilid na gano'n. Eto sa totoo lang, hindi ko alam kung papaano siya humampas. Hindi ko alam kung napaganon, basta hindi ko alam. Basta nakita na lang ako nila Joy na kumakaway daw.
Dahil nawala nga ako sa harapan. Pero hindi naman po namamaliit. Hindi, Magalang po napamagas. pero may pakiramdam na. Hindi, masakit eh. Pakiramdam, masakit. Dali po po ng dugo. Ano? Kaya, thank you kay Lord. Wala po yan. Yun lang po. Kaya po, in everything give thanks, kahit madulas po ang mga daan. Tuloy nga po, sabi po nila is, ang Lord pa rin po ang nag-iingat po sa atin. Kung ano po, sa lahat po ng pagkakataon po, at sandali ng ating buhay, lagi po siya nangyari para sumalo po sa ating sa mga sitwasyon ng ating pong buhay. Amen po! Amen! Bigyan po natin ng bali po, ang topic po natin ngayong gabi po is siguro po narinig na po ito ng bawat isa. Maiksi lang po ito or sabi nga po doon is maaaring pag narinig niyo po ito is may mga tao po nagre-react, narinig ko na yan. But I believe sa bawat mensahe po ng Lord, may bago pong revelation po ang binibigay po sa atin. Kahit paulit-ulit po yan, sabi nga po is kahit sa paulit-ulit po natin binabasa ang Bible, minsan po may mga pagkakataon, meron nga po isang servant of God na nilalaktawan daw po niya yung sometimes yung istorya, alam na niya. Kaya lang po, ang hindi niya po alam, may mga bagong revelation. Just like for example, yung story ni David, nilalaktawan po niya kasi alam ko na yan eh. Pero ang hindi po alam ng mga lingkod po ng Lord, ng mga Kristiyano na meron pong bagong revelation ng Lord sa ating pong kanya pong ibibigay po sa bawat isa po sa atin. At ganoon din po sa gabing ito, maaaring narinig nyo na rin po ang istorya na to dahil kilala po ito sa Bible. But I believe po is marami po tayong matututunan sa kanya. Amen po. Ang story po na pag-aaralan po natin ngayong gabi is story po ni Job. Kilala niyo po ba si Job? Yan. Kilala po. Ibang po ng mga kabataan. Kilala niyo po si Job? Job. Yung mga kuya, kilala po si Job. Yan. Ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayon is about holding on to your faith. Pananampalataya. Amen. Bakit po si Job po ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi? Kasi po kung papansinin niyo po ang story po ni Job is very unusual. Hindi po siya kakaiba, kumbaga kakaiba po siya. Kung pag-aaralan niyo po ang Bible, wala pong servant ng God na nakakaranas ng katulad ng naranasan ni Job. Wala po ba kayo ron? Kung papansinin niyo po sila Abraham, sila Moses, sila David, sila Elijah, and whoever servant of God in the Bible, hindi po nila naranasan ang naranasan kung ano po ang naranasan ko. Yung talaga pong actual na naranasan ko. Bakit po kaya? Kasi naniniwala po ako na ang story po ni Job is kumbaga tailor-made. Alam niyo po ba yung tailor-made? Kumbaga parang sinadya na nangyari po sa kanya. Kakaiba po siya. Bakit po kaya kakaiba yung storya po ni Job sa Bible? Yun po yung pag-aaralan po natin. Amen po. Ngayon po, para as a refreshment po, kilala po natin si Job, di ba? Siya po yung lingkod ng Diyos na sinubok. Bali, namatay po yung kanya pong mga anak, namatay po ang kanyang mga alaga, mga ari-arian niya, nawala. Nagkaroon po siya ng para siyang ketong or parang pigsa sa buong katawan. Para siyang leprosy or para siyang ketong, yun nga yun, leprosy or pigsa, parang gano'n. Na napakasakit. And then, nilahit pa siya ng mga pamilya niya, ng kanyang mga kaibigan, pero hindi niya isinumpa ang Diyos sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa buhay niya, sinamba pa rin niya ang Diyos. At yung pananampalataya niya ay naging matatag at
Tunay nga, ang sabi dun kung ating babasahin ang Bible sa kanyang book, in the book of Job. Buksan po natin pong Bible sa book of Job, chapter 42, verse 10. Yan. Bali, ganun po ang nangyari, yun po yung lingkod ng Lord na si Job. Ganun po ang nangyari. Pero sa kabila po ng mga nangyari po sa kanya pong buhay, hindi niya po sinumpaan Diyos. Sa halip, ganito po ang nangyari sa kanya in Job chapter 42, verse 10. Ayan po, ang sabi po sa NIV na lang ate, para medyo wala po tayo. Kahit yung ASB na lang po, or any kind of English. 42 verse 10. Opo, 42 verse 10 po. Ganito po, instead, ito po ang ginawa niya. Yan. And Jehovah, o kaya po, yung isa na lang po. Medyo malalim po yan. Sige po, NIV na lang po. Sige po ate. After Job had prayed for his friend, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. Amen. Ano po sabi rin sa kahuli-hulihan? Ano po ang nangyari? Twice. Twice. Umoble. Kumbaga nawala po yung kanyang ari-arian, nawala po yung kanya pong mga anak. Hindi niya po sinumpa ang Diyos. Pero ano po ang ginawa ng Lord is dinoble pa po niya ang pagpapala na tinanggap po ng Lord. Amen. Ngayon po ang pag-aaralan po natin, bakit po natin pag-aaralan ngayon si Job? At sa ating po pananampalataya, pag-aaralan po natin yung mga testing po na nangyari po sa kanya. Amen po. Yung testing po na naranasan po ni Job sa kanya pong istorya. Una po is, he was tested economically. Alam po natin na nawala po yung kanyang ari-arian, yung mga alaga po niyang baka, kabelyo, lahat po ng mga ari-arian niya nawala sa isang iglap. Kung babasahin po natin yung Job chapter 1 verse 13 to 19, like, kumbaga na-wipe out po yun sa isang araw lang. Saan po kayo makakaranas sa isang tao biglang nawala sa isang iglap lang, sa isang araw lang nawala po. Ganun po katindi yung pagsubok po na inalaw po ng Lord kay Job na mangyari po that time. Sa isang iglap lang. Sabi nga po doon, kung babasahin niyo po ang verse 16, 17 and 18, yung kanya pong servant lumapit po sa kanya at para ibalita po yung mga nangyari sa kanya mga ari-arian at mga anak. Hindi pa raw po natatapos yung isang messenger. Dumarating na naman yung isang messenger, may bad news na naman. Hindi pa po tapos yung pangalawang messenger. Nandiyan na naman yung pangatlong messenger, may bad news na naman. Kumbaga sa isang araw lang po nangyari po yun. Ganun po katindi yung nangyari po kay Job. Noong mga panahon po na yun. Ganun po siya tinest ng Lord, inalaw ng Lord na mangyari po. Kasi po, isa po si Job sa nakikitaan po ng Lord na isa po siyang matuwid. Nandun po yung kanyang pananampalataya sa Lord. Na whatever happens, nag-stand po siya sa Diyos, naniwala po siya na ang Diyos ay gagawa ng himala sa kanyang buhay. Yun po yung number 1 test po. Pangalawang test po na nangyari po sa kanya yung physically. Kung babasahin niyo po ang Job chapter 2 verse 7, pansinin niyo po yung Job chapter 2 verse 7. Amen. Sabi po doon, Job chapter 2 verse 7 po. Sino po ba nakakita na? Yan. So, Job chapter 2 verse 7, sabi po doon, so went Satan forth for the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the soles of his foot unto his crown. Sabi po dito sa NIV version, binigyan daw po si Job ng painful sore mula po sa talampakan po niya hanggang sa ulo.
Tad-tad po yun ng mga painful sore, pigsa. Sino po nagkapigsa na po rito? Ako. Taas po ang kamay. Kasi may inopera. Yan. Ilang pigsa po nagkaroon kayo? Itong dalawa. Ako isa, pero hindi malaki. Gaano kasakit po siya? Masakit. Sobrang sakit po nun, di ba? Isa pa lang po yun, o kaya dalawa. Siya po, tad-tad ng pigsa mula ulo hanggang talampakan. Ganun po katindi yung pagsubok po sa kanya. Kung i-imagine niyo po how painful it is. Ganun po katindi yun. And yet, yung pananampalataya ng Diyos, ni Job sa Diyos, ay nag-uumapaw pa rin. Yun po yung pangalawa. Kaya po kung papasinin niyo po yung buhay ni Job, kakaiba po talaga siya eh. Sobrang tindi po ng kanyang pananampalataya sa Lord. Na nawala na yung kanyang ari-arian, kanyang mga anak. Nagkaroon pa siya ng pigsa. But yet, yung pananampalataya niya sa Lord nandun pa rin. At lalo na po yung pangatlo. Kung papansinin niyo po yung sabi po dito, amen. Sabi po doon, kung babasahin niyo po yung succeeding verse po ng Job chapter 2 verse 9. Yan. 9 to 10. Job chapter 2 verse 9. Ito po isang matinding nangyari po kay Job. Yung pagtuligsa sa kanya ng asawa niya. Kung basahin niyo po yung Job chapter 2 verse 9. Then his wife said to him, "Are you still holding firmly to your integrity? Curse God and die." Kumbaga, sabi sa iyo ng asawa mo or sabi sa iyo ng kapamilya mo, ano bang nangyayari sa iyo? Sasambahin mo pa rin ba ang Diyos sa kabila ng mga nangyayari sa iyo? Namatay niyo yung mga anak mo. Nawala na yung ari-arian mo. Meron ka pang mga pigsa sa katawan mo. Sabi sa iyo ng kasambahin mo, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Anong klaseng hirap po siguro yung pinagdaanan po ni Job? Kumbaga, nandun po yung, gulong-gulo na talaga ako. Susumpain ko na talaga ang Diyos. Hirap na po. Ganun po siya. Ganun po kahirap yung pinagdaanan po niya. At isa pa po kung babasahin po natin yung mga succeeding verse po doon sa Job chapter 2 verse 11 to 13, hindi na po natin babasahin. Tinuligsa po siya ng mga kaibigan niya. Na maaaring ganun din po yung sinasabi sa kanya, ng asawa niya na siguro makasalanan ka kaya nangyayari sa iyo yan. Siguro may ginagawa kang kasalanan, that's why you're experiencing that. Mga persecution na gano'n. Siguro may ginawa kang hindi maganda kaya mo nararanasan yung mga bagay niya. Diba? Napakahirap nung naranasan niyo mo. Pero ano po yung binasa po natin kanina? Sabi po doon sa Job chapter 42 verse 10, hindi po niya sinumpa ang Diyos, sa halip pinagpala po siya ng Diyos. Dinoble niya po ang lahat na wala po sa kanya. Even mga anak niya, ari-arian niya, dinoble niya because he did not curse God. And yet, meron po siyang ginawa. Yun po yung sasabihin ko po sa inyo mamaya. May ginawa po siyang sikreto. Sa kabila po ng mga nangyari po sa kanya, may ginawa po siya. Yun po. Alam niyo po kung ano po yung isa po sa mga ginawa niya? Sabi nga po doon, ano po yung naging response ni Job sa kabila po ng mga problema po niyang naranasan ngayon? Biruin niyo po kung if you're going to imagine, all your sons and daughters died, all your properties, lahat, as in hubad ka talaga. Nagkaroon ka pa ng pigsa, inutuligsa ka pa ng asawa at mga anak mo, ng kaibigan mo. And yet, ano po yung nag-response ni Job sa mga nangyari po niyan? Ito po yon. Bakit po niya naranasan yung dobleng pagpapala? Number one po, because sabi po doon is
Because sinamba po niya ang Diyos sa kabila po ng pagpapala, mga pagsubok po niya. He worshiped the Lord. Amen. Sa kabila po ng pagpapala, sa kabila po ng mga pagsubok na yun is he worshiped our God. Sinamba po niya. Kung babasahin nyo nga po yung Bible, sabi po dun sa Job chapter 1 verse 20 or 21. Sabi po nyo doon, sabi po niya sa Job chapter 1 verse 21, with nothing I came out from my mother's body, and with nothing I will go back there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Let the Lord's name be praised. Sabi po ni Job, ang nag-response po niya sa kabila po ng mga problema na yon is, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong mawawala sa mundong ito. Kumbaga, kung tutusin po natin, totoo po yun eh. Kasi, yun naman po talaga ang reality. Mawawala po tayo sa mundong ito na wala po tayong madadala. Kahit isang kusing, kahit isang bagay, kapag po tayo namatay. Tama po ba yun? Amen po. Amen. Kumbaga, hubad po tayong nilabas po ng ating magulang. Hubad din po tayo. Babalik sa alam. Amen po. Kaya po, kung yun lang po yung maiintindihan po natin, ang nag-response po ni Hope is, kakaiba po yun. Kumbaga, sabi nga po doon, worship the Lord in times of blessing and in times of troubles. Amen. Kung tayo po yung tao na sa kabila po na, minsan po karaniwan, pinupuri lang natin ng Diyos kapag marami tayong money. Right? Marami tayong pera, marami tayong pagpapalang nare-receive. Sinasamba natin ng Diyos. Minsan, umaten tayo ng church because marami tayong blessing na nare-receive. Nananalangin tayo sa Diyos dahil marami tayong blessing na nare-receive. Paano na po kaya kapag pagsubok na po ang ating po nararanasan? Lumalapit pa po ba tayo sa Diyos? Sa panalangin? Umatin pa po kaya tayo ng church? Or nagbabasa pa po ba tayo ng Bible? Kapag po tayo may mamagat na sugarin yung problema. Kayo po ang makakasagot niyan, hindi po ako. Kaya po, sa gabi pong ito ay pray na in times of blessings and in times of trouble po, nandun po yung pagsamba po natin sa Lord. Sambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kasi po, I believe po na kung sa pagpapala nga po, hindi nga po tayo sumasamba sa Lord, how much more in times of trouble po. Lalo na po napakahirap. Kaya po yun po yung aking pong panalangin ngayong gabing ito, in which isa pong napakagandang response po ni Hope sa kabila po ng mga struggles po na kanya pong naranasan ngayon. Amen po. Kaya lang po, ang tanong po doon, paano po kaya niya hinugot yung pagsamba na yon sa kabila po ng napakabigat na problema po kanyang naranasan? Saan niya po kaya hinugot yun? Yung, ano po kaya yung sikreto niya? Yan po yung tanong. Ano po yung naging sekreto niya? Sabi po dito, isa po sa mga naging sekreto niya is yung kanya pong malalim na relasyon sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Kung meron po tayong malalim na relasyon sa Diyos, in times of troubles, in times of blessing, sasamba po tayo sa Lord. In which, yun po yung nagiging nanineglect po ng marami po sa atin. Lalo na po sa karamihan po sa atin, mga workers na. Yun po yung nagiging busy po tayo sa ministry, but not in the ministry. Amen po. Yun po yung marami po tayo, nagiging abala po tayo sa maraming bagay, pero nakakalimutan po natin yung relasyon po natin sa Diyos, in which yung pananalangin, pagbabasa ng Bible, even po lahat po tayo, even po ako,
Kumbaga, lahat po tayo guilty po sa mga bagay na ito. Minsan po dumarating po tayo sa time na gano'n na abala po tayo sa maraming bagay. But yung malalim po na relasyon natin sa Diyos is nakakaligtaan po natin. Kaya po kapag dumarating na po yung mga bagyo, mga pagsubok po sa ating pong buhay is give up na po tayo. Katulad po ng isang puno. Kung ang isang puno po is malalim po ang ugat, kapag dumaan po ang bagyo, mabubuwal po kaya ang puno yun o hindi? Hindi po. Kasi malalim po yung ugat. Ganun din po sa ating pong relasyon sa ating Diyos. Kung malalim po ang ating relasyon sa Diyos, pagkakilala po natin sa Kanya, kahit anong bagyo po na dumaan po sa ating pong buhay, hindi po tayo mabubuwal. Dahil malalim po ang ugat ng ating relasyon sa Diyos. Amen po. Amen po. Yun po ang isa po sa mga sikreto ni Job. Kaya po kaya po yung pagsamba po niya sa kabila po ng mga pagsubok ay kanya pong naranasan. Pangalawa po yung kanya pong kaalaman sa Diyos. Yung kanya pong belief, yung kanya pong kasi po kumbaga po marami po siyang knowledge about God. Paano po kaya yun paano po natin mararanasan yun? Sa pagbabasa po ng Bible. Pagbabasa po natin ng Bible. Kung ang Bible po is lagi po nating binabasa at pinagbubulay-bulayan, kahit ano po dumating na pagsubok po sa atin, I believe po na kapag tatagumpayan po natin. Amen po. Yun po yung pangalawa. Kumbaga yung kanya pong knowledge sa Lord, yung sabi na nga po sa is in layman's word, yung kanya pong theological knowledge sa pag-aaral ng salita ng Diyos is napakataas. Kaya kumbaga kilala niya ang Diyos. Kaya po niya nasabi yung bagay po na to sa Job chapter 1 verse 21. Kaya po niya nasambit yan. Kasi nga po mataas po yung kanyang knowledge about God, about belief sa Bible. Kumbaga hubad akong lumabas sa aking sinapupunan na aking ina, hubad din akong mawawala sa mundo. Amen po. Yun po yung pangalawa pong kanyang sikreto. Una po yung sikreto, malalim na relasyon sa Diyos. Pangalawa po yung ating pong pagkakilala or pagbabasa po ng kautusan, ng ating pong knowledge about God. At yung pangatlo pong naging sekreto po ni Job, kaya po ganun na lang yung pagsamba niya in times of that kind of trial in his life, is yung nag-remain po siyang faithful. Although when life is hard, naging tapat po siya sa Diyos. Yung kanya pong pananampalataya is pinanghawakan niya na hindi ako aalis. Hindi ako mawawala. Hindi ako mag-give up. Lord, whatever happens, kayo pa rin ang Diyos ng aking buhay. Masasabi po kaya natin yun sa Diyos na, Lord, mawala man ang aking pong buhay, huwag lang po kayo mawala sa akin. Diba napakabigat po natin. Mawala na po lahat. Huwag lang po ang aking pong boyfriend at girlfriend. Huwag naman po sanang ganun. Mawala na po lahat, huwag lang ikaw. Mawala na lahat, huwag lang ang aking kayamanan at salapi sa bangko. Huwag naman po sanang huwag naman po sanang ganun. Na, kumbaga pinanghawakan niya po yon. Kasi po, kung papansinin po natin, sa kabila po nung persecution po ng kanyang asawa, sabi po niyo dun sa, binasa po natin kanina, sa Job chapter 2 verse 9 and 10, sabi po ng asawa sa kanya is, sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Paano po kaya kung pinagbigay niyo yung kanyang asawa, siguro hindi niya naranasan yung dobleng pagpapala na naghihintay sa kanya. Tama po ba? Paano kung pinagbigay niya yung kanya pong mga kaibigan na nagper-persecute sa kanya?
Paano po kaya kung pinagbigyan natin ang ating kapitbahay na hindi naman nila alam na absent ka ngayong linggo eh. Mga ganun pong bagay. May malalaman pa ba ng Lord yun? Malalaman pa ba nila yun sa church? Kung ano yung ginagawa mo sa kwarto mo? Mga bagay po. Paano po kaya kung binigbigyan po ni Hope yung mga sinasabing mga kaibigan niya ng kanyang asawa? Marireceive po kaya niya yung doble ng pagpapala niya. Amen. Kaya po sabi nga po doon, Job remained faithful although napakahirap ng kanyang pinagdaanan. Kumbaga, isa po yun sa mga challenge po sa ating buhay pananampalataya na maging ipaglalaban mo ba ang iyong pananampalataya. Yun po yung ating po katanungan. Lalo na po ngayon, hindi naman po lingid sa ating po kaalaman dito sa Brooks, napakarami po church. Nagbasa nga po ako sa dyaryo, nakita ko po yung listahan ng lahat ng church dito sa Brooks. Napakarami pala. Kumbaga, kung tutuusin, wala pa po dun yung mga unbelievers. Nandun yung may mga pagkakataon na hindi naman po natin maaalis yung mga paligsahan po ng mga churches. Minsan, na mas magaling kami sa inyo, mas maganda dito, kayong pumunta diyan. Kaya lang po, I believe, wala po yun sa iglesia eh. Nasa sa pananampalataya niyo po sa atin. Kung saan po kayo na-feed, kung saan po lumalago ang inyong buhay pananampalataya, doon po tayo. Amen. Kung saan po sa tingin nyo po is ang inyong buhay spiritual is lumalago at tumataas po ang antas po ng ating pagkakilala sa Diyos, doon po tayo sa pananampalataya. Amen po. And I believe po kaya po ang bawat isa is nandito dahil gusto po natin na umatas po yung ating pong pananampalataya at pagkakilala sa Diyos sa kabila po ng mga nangyayari po sa atin. Amen po. Pwede po ba natin sabihin po natin sa ating po katabi, huwag kang mawawala ha? Huwag kang mawawala. I always be there. Yeah. Huwag kang mawawala. Yun nga po believe, kung babasahin niyo po ang Bible, yun po ang pinaka dahilan po kaya po in-establish ang church to edify each other para magpalakasan po tayo. Kaya po kung meron po tayong kahinaan, huwag po nating isipin na hindi na ako natin sa church. Tinatamad ako, marami kong problema. Mas maganda nga pong umatin po kayo ng church. Mas maganda pong makipag-usap po kayo sa mga believers na nananampalataya sa Lord, na mataas ang pananampalataya sa Lord, para po tayo tumatag, para po tayo tumibay sa ating spiritual. Amen po. Kaya po, yun po ang mga sikreto po ni Job. Ngayon, alam niyo na po ang sikreto. I pray po na yung mga sikreto po na yun na ating pong ipamumuhay sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Sa kabila po ng blessing, sa kabila po ng pagsubok, how Job overcome those kind of trials is because he worshiped God in times of blessing, in times of trials, and at the same time, yung tatlong sikreto ni Job na binanggit po natin kanina, yung number 1 po is pagbabasa po ng salita ng Diyos. Ang una po is he remained yung malalim na pagkarelasyon po sa Diyos. Pamagitan po ng ano po, para po lumalim po ang ating pong relasyon sa Diyos. Yung panalangin, pagbabasa na yung salita ng Diyos, pakikipag-fellowship sa mga kapwa-believers. Yun lang naman po Kumbaga basic na basic po. Pero hindi po natin yun nakikita dahil abala po tayo sa marami. Amen. Kaya po, I believe po na yun po yung yung ating pong storya ngayong gabi about sa buhay ni Job is meron po tayong napulot na ang panalangin ko po is
maisapamuhay po natin sa ating araw-araw na buhay. Na in times of blessing, in times of trials, kung napagtagumpayan nga po ni Job, why not? Kaya rin po natin pagtagumpayan. Tao po si Job, tao rin din naman tayo. Naniniwala si Job sa isang Diyos, naniniwala din naman tayo sa isang Diyos. Kumbaga, ganun lang na po. Kaya lang po, ang kaibahan lang po doon is, mas matindi po yung kanya pong problema. Hinarap. Kumpara po sa hinaharap po natin problema. Tama po ba yun? Siguro naman po, wala po rito nakaranas nung katulad ng naranasan ni Job. Meron po ba? Wala po. Kumbaga, mas matindi po yun. And yet, he worshiped God. And yet, he received the double blessing na nagmula sa Lord sa ginawa niyang response sa kanyang sitwasyon. Amen. Kaya po sa mga sandaling pong ito, kung sa ating pong Bible study ito, simple pong Bible study, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga panalangin, bago po tayo magsama-samang panalangin, pwede po kayo magsabi. Meron po kayong katanungan. Kung ilan yun siya. Ang natingan ko na ang ating pagmamahal talaga, pananalig mo talaga sa Lord. And then, walk with faith in your heart. Kasi saan ka daw, you'll never walk alone. Pag nandiyan si Lord sa puso mo, like kang binamatayan, at ang oras, palagindi ko. Palagi nga si Lord sa aking puso, nandiyan sa palagi. Amen. Sabi niya Lord, tanda na ako mula pagkabata. Sa talambuhay ko lang nabalita. Sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya. Yung anak niya naging ampas lupa. Hindi ka sabihin niya. Ano po yan sa Book of Psalms po? Kawikaan po, kawikaan. Kawakyaan. Basta yung pag nababasa ko, nilalagay ko na sa akin. Kaya From kung natandaan ko, kaya totoong talaga yun. Amen po. Isa nga ay nasa amin, isa nasa Pilipinas. Pumunta ako ng yung tindahan. Ay takbo pa ako, tatakbo pa ako. Akalain mo kami nito pa ang tricycle. Akalain mo sumagit dito sa ganito, kundi ako nahiga. Sabay, pakiga ko na yun, sabay tayo ang gali. Sabi ko, nanakit na siya. Tuwan-tuwan naman ako. Tuloy ako sa amin, sinabi ko sa mga anak. Kaya po, Talaga ang Diyos yung papabayaan sa mga anak ko niya. kaya po, kung tutusin nga po is, napakapalad po nating bawat isa. Sabi nga po ng mga ibang nakausap po namin is, sana noon pa po namin nakilala ang Diyos. Kung kami po mga bata. Kaya po, kumbaga, mas mahaba po yung time na malinaw pa ang mata, malakas pa ang tuhod, na makapaglilingkod pa tayo sa Lord. May papakita pa natin sa Lord, sa maraming tao, at makakapag-witness pa tayo ng hindi po katulad nung hihintayin pa po ba natin na makahiga po tayo sa higaan ng ospital, tsaka po tayo mag-testify ng pagkakita. Kaya po, huwag lang po tayong mag-give up sa ating pananampalataya. Huwag po tayong mag-give up sa Lord. Na ipagkatiwala po natin sa Kanya ang lahat po ng ating dinadala. Amen. 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 Huwag po tayong give up. Lord, hindi ako gumigive up. Ibibigay ko po sa inyo lahat. Minsan po kasi, we trust in our own self and wisdom. Lahat po tayo. Sabi nga po dun sa Proverbs 3:5-6 po is trust in the Lord with all your heart, with all your mind po. Amen.
Sige po. Tayo po inaanyayahan ko po ang bawat isa. Gitna po kayong nasa. Ayan, tayo tayo. May ganito. Ayan. May monkey ako. Ayan. Jesus! Will! Bigyan mo ng jacket yan! Thank you. Alam ko yun, naramdaman ko kasi namatay yung mama ko. The same, the same ganun situation. Cancers of the lungs. Kaya mga ate, mga kuya.